Sinabi niya iyon sa korte at lahat kami ay napasinghap dahil hindi kami makapaniwala. Siya ang dating bachelor na nagsasabing pinuntirya siya ng babaeng nagkunwaring buntis. Wala akong ginawa para mabuntis ng putang inang bachelor. Kinausap ko si Clayton Eckert para marinig ang kanyang panig sa kwentong ito. Ako si Anjanette Levy at ito ang Long Crime. Nang sumali si Clayton Eckert sa season 26 ng The Bachelor, alam niyang makakakuha siya ng kasikatan at atensyon. Nagkaroon siya ng mga tagahanga, pero nakatanggap din siya ng hindi ka nais-nais na atensyon nang may isang babaeng nag-message sa kanya online matapos siyang sumikat sa palabas at gustong makatrabaho siya. Noong panahong iyon, nagtatrabaho na si Clayton bilang isang realtor. Ang nag-message sa kanya ay si Laura Owens. Sabi ni Clayton, minsan lang sila nagkita ni Laura, tapos sunod-sunod na ang nangyari. Alam mo na. Matigas ang paninindigan ni Clayton na wala silang ugnayan ni Laura Owens na magdudulot ng pagbubuntis. Ayon kay Clayton, matapos niyang tanggihan ang kagustuhan ni Laura na makipag-date sa kanya, sinabi ni Laura na buntis siya at anak daw niya yon. Hindi siya buntis kahit sa mga sinabi niya noong nakaraang taon. Panuurin ninyo. Alam ko, sobrang hindi ito tama. Ikaw ang hinanap ko dahil sinabi kong hindi ko alam kung totoo sila o hindi. Hindi ko pa rin alam kung ano ang nilagay nila sa tiyan nila na ilalagay din sa akin. Pasensya na, ganyan talaga. At sinabi mo o 6 na 8 magkakaroon ng ulat sa county. Alam niyo yon, di ba? Bago pa mag-alas 7 ng umaga ito. Alam ko. At may mga baril sila. Ibig kong sabihin, hindi pa talaga ako nakakakita ng baril sa buong buhay ko. Kahit ano pa yan. Alam mo, hindi pa nga alas 7. Wala pa akong nagawa kundi mabuntis ng The Bachelor. O may hindi naman sa papatay ako ng tao. Si Laura Owens habang nagsasagawa ng search warrant ang pulis ng Scottsdale sa bahay nila kasama ang kanyang mga magulang noong unang bahagi ng 2025. Ang pahayag na yan ay ilang buwan matapos matukoy ng isang hukom sa isang civil trial na hindi nabuntis si Laura Owens ng anak ni Clayton Eckert. Ipinasa ng hukom si Laura Owens sa Maricopa County Attorney para imbestigahan dahil pinaniniwala ang nagkasala siya ng panlilinlang at pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. At naniniwala ang hukom na pinakialaman ni Owens ang ebidensya. Noong 2025, kinasuhan ng grand jury si Laura Owens ng 7 kaso dahil sa umano'y pagsisinungaling niya tungkol sa pagiging buntis sa anak ni Clayton at pagsisinungaling pa sa ilalim ng panunumpa. Si Laura Owens ay muling kinasuhan ng grand jury noong Nobyembre 2025 dahil sa umano'y pareho ring ginawa sa isa pang lalaki. Nagdeklara ng walang sala si Laura Owens sa lahat ng kaso. Gusto mo ba akong magsagawa ng arraignment para sa walang sala ngayon para sa kanya? Magaling. Iwa-waive mo ba ang pagbasa ng mga sakdal at ng kanyang mga karapatan? Oo, hindi kami magbabasa ng formal at magpe-plea ng not guilty sa lahat ng kaso. Sig. Magpapasok kami ng not guilty plea para sa kanya. Hindi natuloy noong Enero 2026 ang paglilitis kay Owens sa kaso ni Clayton Eckert. Pangalawa na niyang bagong abogado na yung taon. Noong huling bahagi ng nakaraang taon, nadagdag ang 7 kaso kaugnay kay Greg Gillespie. Ginong Swarsky, ngayon nandito ka. Nakuha mo na ba ang mga dokumento? Nitong nakarang linggo, nakatanggap ako ng humigit kumulang 6,000 na pahida ng mga dokumento at 16 na body cam recordings, lahat mula sa estado. Nitong nakarang linggo lang. Ibig sabihin, natutugunan ng estado ang pangangailangan mo dyan. Oo, sobra. May kwento rin tungkol sa magulang ni Laura Owens at kanilang pagtatangkang mag-bankruptcy. Ibinasura na yung taon ang petisyon na inihain ng mga magulang ni Owens noong 2025. Si Ron, ama ni Laura Owens, ay kilalang talk radio host sa San Francisco ng ilang dekada at lumalaban sa Parkinson's. Nag-file ng bankruptcy si Laura na naging usap-usapan dahil aktibo pa rin siya sa equestrian, kahit sinasabi niyang hindi niya kayang bayaran ang utang kay Clayton Eckert. Sige, kunin natin ang kwento mula mismo sa taong sangkot. Papasukin natin si Clayton Eckert. Isa siya sa mga biktima sa kasong ito. At Clayton, una sa lahat, kumusta ka? Maraming salamat sa pagsama sa akin. Gusto kong malaman kung kumusta ka, lalo na ngayon na naurong ang padlilitis sa Hulyo ng 2026.
Alam mo, sa totoo lang, ayos na ayos ako. Matagal na itong karanasan na umabot na ng ilang taon, pero sa totoo lang, naging maayos na talaga ang lahat sa paningin ko. Nung nanalo kami sa korte nung nakaraang taon, at siya ay inirefer sa county attorney para kasuhan. Para sa akin, doon na talaga natapos ang lahat pagdating sa aking pagkakasangkot. Pakiramdam ko mula noon, siya na ang kailangang makipaglaban sa county attorney araw-araw na hindi talaga masayang laban. Kaya ngayon, sunod-sunod na lang ang mga panalo. Medyo nadismaya ako na kinailangan naming ilipat mula Enero papuntang Hulyo ngayon. Sa tingin ko, yun ang napagkasunduan namin. Pero dahil yon sa dinoble nilang mga kaso. Para sa akin, magandang senyales yon na sabay-sabay na itong nangyayari at magkakaroon ng hustisya. Magkakaroon ng mas malaking pananagutan. Hindi ko maiisip na hindi siya makukulong kahit paano. At tama ka. Malinaw naman, alam mo, doble na ang mga kaso ngayon. 2 na ang biktima, hindi lang ikaw. Ngayon, may mga kaso na rin na kinasasangkutan si Greg Gillespie, ang pangalawang lalaki sa Maricopa County, na inaakusahan niyang sinabihan na, "Uy, dinadala ko ang mga anak mo," na talagang nakakagulat para sa akin. Balikan mo nga ako kung maari sa 2023 at kung paano mo nakilala si Laura Owens. Oo, siya ang unang nag-message sa akin sa LinkedIn at sinabing sinusubukan niyang kontakin ang brokerage ko. Bago pa lang ako may lisensya nun. Sabi niya, hindi ko makontak opisina ninyo pero gusto ko kayong makatrabaho. Sa palagay ko, mahutik at tayo sa ginagawa ninyo. Alam mo, dapat naging babala na agad yon kasi yung brokerage na pinapasukan ko, maganda naman pero hindi kilala sa buong mundo o bayan bilang sikat na brokerage. Pero kahit ganun, na-excite pa rin ako. Nakuha ko agad ang lisensya ko bago pa yun mangyari. Naisip ko, una ko itong kliyente. At nagkaroon ako ng kliyente dahil sa paglabas ko sa TV. Kaya ipinadala ko sa kanya ang impormasyon ko at sobrang landi niya agad sa simula. Pero sabi ko, ayos lang. Kaya kong panatilihin itong professional. At ginawa ko naman yon hanggang sa may isang gabi na nag-high ako. Nag-smoke ako ng kaunti. At habang high ako, nagte-text siya sa akin at inosente lang sa simula. Tapos nagpadala siya ng mapanuksong larawan. At ako, sa ganong estado ng isip, sinabi ko, "Uy, punta ka dito!" At pumunta nga siya. At alam mo na, nagtalik kami nung gabing yon. Alam mo, hindi kami nagtalik na mahalagang sabihin. Pero may ginawa kaming ibang bagay. At sa huli, gusto niyang ligawan ko siya mula noon. Sinabi ko sa kanya na hindi. At iyon ay isang beses lang na nangyari. At siya ay nainis. Nang hindi niya matanggap na ayaw ko siyang ligawan, sinabi niyang buntis siya matapos ang 11 araw. Ang nakakainis dito para sa akin ay, para masabi mong buntis ka sa anak ng isang tao, alam mo yon, kailangan mo munang maging malapit o magkaroon ng relasyon. Kailangan mo talagang magkaroon ng totoong pagtatalik. Hindi naman yun nangyari sa inyo. Oo. May iba pang nangyari tulad ng sabi mo na di na kailangan pag-usapan. Pero hindi yon. Kaya nung una, naisip mo ba na nagbibiro ka ba? Parang seryoso ka ba? Oo, pero ganito kasi yan. At ito, sa kasamaang palad sa karanasan ko noon, nung naglalaro ako ng football, may termino na tinatawag na trapping. At ito yung kapag ang babae, sa madaling salita, sinasabi niyang gumagamit siya ng birth control o. Maaring gumagamit siya o hindi, pero nauuwi sa pagbubuntis siya ng isang lalaki na maaring first round draft pick o may pera. Nakita ko ito sa mga dating kakampi ko sa NFL. May mga babaeng nagsasabing gumagamit sila ng pill pero nabubuntis pa rin. Na yon, alam mo na, kumikita sila sa atletang yon. Kaya inisip ko na ginawa rin niya sa akin yon. Isa yon sa mga termino at bagay na pamilyar ako pagdating sa mga atleta. Sikat na tao. Alam mo yon? May mga babae talagang gustong makuha ang mga yaman na yon mula sa isang lalaki. Kaya nabubuntis sila ng lalaki. Kaya inisip ko na posibleng siya mismo ang nagpasok ng similya ko sa sarili niya. Tumakbo siya sa banyo at ipinasok niya ito sa sarili niya. Kaya yun ang kinabahala ko. Dahil nakita ko na itong nangyari noon, inisip ko, na yun, ako naman ang magiging biktima nito. Wow.
Wow, kaya iniisip mo, Diyos ko, baka nga buntis siya ng anak ko dahil sa buong trap na ito? Oh, Naku! Ikaw ba, meron ka bang kahit anong palatandaan na nalaman niya kung sino ka dahil sa paglahok mo sa The Bachelor? Oo, kasi lagi niyang inuulit na hindi niya pinapanood ang palabas. Nakipag-date siya sa mga sikat at bigatin. At wala siyang pakialam sa katayuan, reputasyon, o mga nagawa ko. Para sa akin, red flag na naman yun. Kung pilit mong pinapatunayang di mo ako kilala, malamang kilala mo talaga ako. Kasi naranasan ko na yan sa dating. Yung mga babae na nagsasabing, hindi ko alam kung sino ka. Sige, hindi mo alam. Hindi ko rin alam kung saan galing yon. Sabi ng mga kaibigan ko, ganito ka raw. At parang sinusubukan mong kumbinsihin ako na parang wala kang pakialam. Kadalasan, sila pang may pakialam. Samantalang ang ibang babae, parang alam pero deadma lang kung gusto mo magkwento o hindi. Pero siya, kabilang sa mga nagsasabing, hindi ko kilala at wala akong pakialam. Wala naman yun sa kanya. Sabi ko, sige, may naisip ako. Ka-willy-willy. Sabi mo, gusto niyang makipag-date ka. Kwento mo pa ng konti tungkol doon, tulad nung sinabi mong, sige, nanigarilyo ako ng kaunti. Medyo na high ako, alam mo yon, naglandian kami, alam mo yon, yun lang naman, pasensya na. Yun lang talaga. Tapos, gusto niyang makipag-date ka sa kanya. Ikwento mo pa ng mas detalyado kung paano nangyari yon. Oo, kinabukasan yon. Talagang ipinapakita ko sa kanya ang mga bahay. Matapos kong ipakita ang mga bahay, sinabi ko sa kanya na kailangan ko siyang makausap sa kotse ko. Pagdating namin, sinabi kong nagkamali ako. Lumampas ako sa dapat na professional na hangganan. At gusto ko lang humingi ng paumanhin sa ginawa ko. Sabi niya, uy hindi, nag-enjoy talaga ako doon. Sobrang saya ako at hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Sabi ko, sige, salamat. Gusto ko lang malaman mo na hindi na mauulit yon. Isang beses lang talaga. Bigla siyang umiyak. Nagulat ako, anong nangyari? Sabi niya, pakiramdam niya marami kaming pagkakapareho based sa mga napag-usapan kagabi. Iniisip ko na naiintindihan kita at matutuluhan kitang maging gusto mong tao. Sabi niya, bigyan mo lang siya ng pagkakataon. Sinabi ko, magandang usapan natin pero hindi ako naghahanap ng makakadate o gusto pang magpatuloy pagkatapos nito. Kaya patuloy siyang nakiusap sa akin sa loob ng kotse ko. Sabi niya, please, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. At sa wakas, pagkatapos niya magtanong ng 5 o 6 na beses at magalang ko siyang tinanggihan, sinabi ko na, Laura, ang hindi ay hindi. Tigilan mo na ang kakatanong sa akin. Wala kang respeto dahil tuloy ka pa rin sa pagtatanong kahit sinabi ko ng hindi. Naiirita at naiinis na ako. Tumahimik siya at parang naging bato ang mukha habang tinitigan ako. Naalala ko na kinilabutan ako sa buong katawan ko nung sandaling yon dahil sa tingin na ibinigay niya sa akin, parang may lumitaw mula sa loob niya. Parang hindi pangkaraniwan ang pakiramdam. Tinitigan niya ako at sabi, Jets ko. Sabi pa niya, magandang araw sa'yo. Tapos bumaba siya ng kotse at isinara ang pinto. Iniisip ko noon, hindi ko alam yon pero hindi pa tapos kung ano man yon. Hindi ko inakala na magiging ganon ang resulta. Oo, kakaiba talaga ang nangyari. Kaya fast forward, nagsampa siya ng kaso laban sa'yo. Alam mo na, parang kaso tungkol sa pagiging ama. At sinasabi niya na ikaw ang ama. Bigyan mo ako ng pera. Alam mo, may mga tao, mga taga-suporta mo at ng iba pang mga biktima na nagsasabing hindi pera ang habol niya rito. Pero alam mo, dinala ka niya sa korte at humihingi siya ng suporta sa bata at mga bagay na ganon. Kaya oo, malinaw na ginawa niya ito. Ibig kong sabihin, nagsampa siya ng kaso. Malaking hakbang yon, malaking bagay yon. Oo, pero hindi tungkol sa pera yon. Natuklasan namin ng mga naunang biktima na ginagawa niya ito dahil sa galit niya sa sarili o sa mga lalaki. Kapag tinatanggihan siya ng mga lalaki, nagdedesisyon siyang sirain sila para maramdaman nila ang sakit na nararamdaman niya. May bahagi rin ito ng kakulangan sa pagmamahal sa sarili. Sa tingin ko, kulang na kulang siya sa pagmamahal sa sarili. Sa totoo lang, bully siya na nananakit ng iba para maranasan din nila ang sakit niya. Sa tingin ko, tinutulungan siya ng pamilya niyang may kaparehong paniniwala. Kaya may katuwang siya. Hindi naman ito tungkol sa pera. Mas dahil lang na may pera siya o nagkaroon siya ng pera dahil mayaman talaga ang pamilya niya. Kaya niyang pahirapan ng mga lalaki sa korte. Idemanda sila ng walang sapat na ebidensya at pabagsakin sila hanggang mauubos ang pera nila bago pa siya maubusan. At iyon ang matagal na niyang ginagawa.
Kaya buti na lang at nagawa kong sumabay sa kanya pagdating sa pera at hindi umatras. Ngayon, ubus na pera niya at matagal na siyang talo sa opinyon ng publiko. Ngayon, tulad ng nasabi ko, lumalaban pa rin siya at gumagastos ng daan-daang libong dolyar. Pero county attorney na ang kalaban niya, hindi na ako. Kaya hindi talaga pera ang issue dito. Mas tungkol lang talaga ito sa gusto niyang kontrolin ng mga lalaki. At basically, ubusin ang kanilang pera at kunin ang kanilang kapangyarihan. Wow. Sabi mo, tinulungan siya ng pamilya niya. Ibig kong sabihin, alam natin na ang tatay niya, marami siyang mga problema sa kalusugan. Alam mo, dati malaki ang kinikita niya sa trabaho niya bilang talk radio show host noong nagtrabaho siya sa KGO sa San Francisco. Sa tingin ko, nakakakuha siya ng medyo malaking pensyon. Karamihan sa mga tao ay sobrang saya na makakuha ng $20,000 na pensyon bawat buwan. Alam ko na nag-file na siya ng bankruptcy ngayon, na sinusubukan ko pa ring intindihin at alamin kung bakit. May GoFundMe na rin para dito. Kaya hindi ko talaga maintindihan ang lahat ng ito. Alam mo, sigurado akong may iba pang nangyayari dyan. Sa tingin mo ba pamilya niya ang sumagot sa mga legal na gastusin at bayarin ng matagal at posibleng naubos na pera nila dahil dito? At sila ba ay, ewan ko, parang hinihikayat pa ito sa isang paraan? O naniwala ba sila sa kanya at naramdaman na siya ang biktima dito? O anong palagay mo tungkol doon? Dahil matagal mo na ring pinagdadaanan nito ng mahigit 2 taon. Oo, alam ng pamilya niya na mali sila at hindi sila naniniwala sa kalokohang pinapakalat nila. Sa totoo lang, bay sa narinig ko, iniisip nila na mas magaling sila kaysa iba at parang mga super tao. Mas mataas pa sila, alam mo yon, parang yung tatay dahil sa reputasyon niya. Yung nanay naman, sabi, naging matagumpay na publicist o may ganung trabaho. Kaya parang minamaliit nila ang mga tao. Iniisip talaga nilang mas magaling sila kaysa sa karamihan. Oo, dahil dito, iniisip nilang di sila matitinag at matagal na silang may impluwensya at pera. Kaya nilang makalusot sa maraming kalokohan at kaya rin nilang gumawa ng marami nito. Tapos makakalabas lang sila na parang sampal lang sa pulso ang parusa, kung meron man. Wala talagang naging pananagutan ng pamilyang ito dahil, gaya ng dati, kaya nilang bayaran ang kahit anong problema o gamitin ang impluwensya nila. Malaki ang impluwensya nila sa San Francisco. At dahil sa ilang makapangyarihang koneksyon, ginagamit nila yon para sa sarili nilang kapakinabangan. Clayton, pag-usapan natin ang bayaran sa abogado at legal na gastos. Hindi ito mura, kaya kinailangan mo talagang ipaglaban ito. Alam mo, kilala ko si Mike Maricini. May GoFundMe na ginawa para sa kanya. At nagtagumpay siya na manalo sa bahagi niya dito na, alam mo, buti naman para sa kanya. Ibig kong sabihin, paano? Paano mo nagawang tustusan ito? Kasi ako, hindi ko talaga maisip na kailangan kong, alam mo yon, lumaban sa isang kaso, mag-hire ng abogado at lumaban sa kaso. Kapag, alam mo yon, parang kung may nagsabi, alam mo yon, ikaw ang aking ama ng anak ko. Ikaw ang ina ng anak ko. Alam mo yon, kahit ano pang sitwasyon. At parang wala talagang paraan. Oo. Ibig kong sabihin, paano mo nagawang kayanan ito? Naniniwala talaga ako na may dahilan ng lahat ng nangyayari. Oo, kung sinubukan niya noon bago ako sumali sa The Bachelor. Pero malamang hindi rin niya gagawin sa akin. Hindi ko noon kayang suportahan ang sarili ko sa pera at labanan lahat ng ito. Pero buti na lang, maayos ang takbo ng buhay ko ngayon. At kaya nakakainis kasi yung mga tao na walang sapat na pera, parang hindi nila kayang ipaglaban ang sarili nila. Wala pinag-uusapan natin ang daan-daang libong piso sa gastusin sa abogado. Kapag inosente ang tao pero walang pera, hindi nila kayang lumaban. Minsan inaakala nilang may sala ka kasi parang, hindi ka namang pumupunta sa korte. Alam mo yon, hindi mo ipinaglalaban ang kaso mo. Kaya siguro, may sala ka. Iyan talaga ang una kong narinig bago ako nagtangkang kumuha ng abogado. Sabi ko, hindi ko na lang papansinin ito, binaliwala ko na lang. Inabotan ako ng mga papeles. Kalokohan lang yan. Hindi ko na lang sasagutin, hindi ko na lang papansinin. May nagsabi sa akin, kapag di mo sinagot, baka matalo ka.
kasi magsusumitay sila ng default judgment. Sabi ko, kailangan ko palang sagutin. Wala namang mga bata. Bakit? Paano? Bakit kailangan kong tumugon sa parenting plan? Doon ko nalaman na pwedeng magsampa ng anumang kaso sa korte. Ibig sabihin, pwede kitang idemanda dahil linakaw mo ang candy ko. Pwede kitang idemanda, gumawa ng dokumento at dalhin sa korte. Pero malamang mababasura agad ang ganitong kaso. Ang punto ko, kahit sino pwedeng magsumite ng gusto nila. At pag nandun ka na, alam mo naman, ang mga abogado ay 500 piso bawat oras. Kaya heto tayo, 2 taon at kalahati na ang lumipas. Alam mo yon, nag-iipon lang talaga. Pero buti na lang, sa wakas, may mga resources na ako ngayon. Pinili niya ang maling panahon para habulin ako. Sabi ko, lalaban ako kasi kailangan ko at lumaki na ito kaysa sa akin. Para rin ito sa ibang lalaki na nakakamit na ngayon ang hustisya. Kaya sabi ko, ginagawa ko ito dahil kaya ko. May lakas ako para gawin ito ngayon. Sigurado akong nakita mo na ang body cam footage ng Scottsdale Police habang nagsasagawa sila ng search warrant sa bahay niya noong Enero. Oo. Alam mo, sabi niya, wala naman akong masamang ginawa. Nabuntis lang ako ng bachelor na yon, mga ganoon. Parang matindi talaga ang paninindigan niya dito. Oo. Alam mo, sa tingin mo ba talagang napaniwala na niya ang sarili niya dito o nagpapanggap lang siya sa pananaw mo? Gusto ko talagang malaman kung meron bang uri ng nasusuring kondisyon, sakit o disorder o kung anumang meron siya. Ayaw niyang magpatingin. Ang pagkakaintindi ko ay ayaw niyang magpatingin sa isang medical na profesional o mental health professional. Ayaw niyang aminin na may problema siya. Kaya oo, mapapaisip ka talaga, naniniwala ka ba talaga sa maling realidad na to? Totoo ba talaga to para sa'yo? May mga kondisyon at sakit na nagpapaniwala sa tao sa ibang realidad. Alam mo yun, kaya hindi ko rin alam. Ang iniisip ko, ang paniniwala ko ay hindi pa siya kailanman napapanagot sa buong buhay niya. Dahil palaging naiiligtas siya ng mga magulang niya gamit ang pera o impluensya. Kaya ang nangyayari, meron kang isang tao na hindi kailanman napagsabihan, hindi kailanman napapanagot, at dahil doon ay hindi handang akuin ang responsibilidad sa mga ginagawa niya. Kaya naniniwala ako na alam niya. Alam ko na alam niyang nagkukunwari lang siya. Bumili pa siya ng peking tiyan para magmukhang buntis. Hindi ka naman bibili ng peking tiyan para magmukhang buntis kung hindi mo balak magkunwaring buntis. Kaya alam niya, hindi lang talaga siya kailanman napapanagot. Kaya hindi siya umako ng kahit katiting na responsibilidad. Alam mo ba, kung nahanap nila yung peking tiyan habang isinasagawa ang search warrant, May narinig ako mula sa ilang nagbulong sa akin na, may nahanap daw na ebidensya na katulad niyan. Ibig kong sabihin, hindi ko masasabi ng buong katiyakan, hindi ko pa ito nakita. Pero hindi niya alam na naka-livestream yon nung una siyang tinawag na may peking tiyan. Hindi namin alam. Pareho kami hindi alam na naka-livestream pala yon. Nung ginagalaw-galaw niya yon, may audience pala kami. Mga 10,000 katao na nagsabing, hindi ganyan gumalaw ang tiyan. At oo, may mga resibo at iba pang ebidensya na nahanap na nagpapatunay na meron talaga siya noon. nakipag-ugnayan ako sa opisina ng piskal ng Maricopa County para itanong kung may ebidensya sila ng prostetikong tiyan. Ayon sa tagapagsalita ng opisina, hindi siya pwedeng magkomento dahil nakabinbin pa ang kaso. Sinabi mong inamin niya ang pagmanipula ng mga medical na record. Kwentuhan mo pa ako ng kaunti tungkol doon. Oo, sinabi niya yun sa korte. Lahat kami nakasingap dahil hindi kami makaniwala. Parang sinabi niya, maaaring ginagawa ko ngayon, pero kaunti lang naman. Lahat kami parang kaunti lang. Ano ang ibig sabihin ng kaunti lang? Oo, kaunti lang daw. We were like, oh, just a little bit of What does a medical little fraud. bit mean? Yeah, just a little. Konting pagbabago lang. Alam mo yon, pinalitan ko lang. Kasi yun ay ultrasound ng kapatid kong babae at ginawa kong akin. Hindi niya sinabi yon, pero nagpadala siya ng video ng tiyan ng kapatid niyang babae na hinahawakan ng tatay nila sa ospital. Pinuto niya ang video para hindi makita ang muka at inangkin niyang siya yon. Alam mo, noong Thanksgiving, may post sa Facebook page ni Ron Owens bandang Thanksgiving, kung saan sinasabi niya na, alam mo, nagpapasalamat siya, pero sa totoo lang, naging napakasama ng taon na ito. Nagkaroon ng raid sa bahay ko.
Hindi ko alam kung tatawagin ko ba itong raid. Ibig kong sabihin, ganun talaga ginagawa ang search warrants para sa mga hindi nakakaalam, dumadating sila na naka-SWAT gear. Pero napakabait nila, napakalinaw ng mga sinabi nila. Kalma lang ako, napakapino nila. Pagpapatunay ang salitang hinahanap ko. Oh, ibig kong sabihin para sa mga hindi nakakaalam, tuwing may isinasagawang search warrant, ginagawa nila ang parang pagsusuri ng sitwasyon. Tiniting nila ang delikado ng sitwasyon dahil hindi mo alam ang posibleng kaharapin sa bahay ng iba. Kaya palaging may SWAT team, ganoon ang proseso. Umakyat sila at sinabi, "Uy Laura, pwede ka ba makausap?" Ganitong nangyari. Mabait naman sila at tinulungan pa ang tatay niyang bumangon. Pero inilarawan niya ito na parang SWAT raid. Nilinuo ko lang para sa mga hindi alam ang proseso ng search warrant. Heto kung paano ito ginagawa. Sobrang bait nila. Pwede sanang mas malala ang nangyari. Pwede nilang sipain ang pinto, pero hindi nila ginawa. Ang punto ko lang, sinasabi niyang parang SWAT raid ang taon na to. Napakasama para sa kanya dahil sa dami ng problema niya sa kalusugan. Tapos, alam mo, sinabi niya na ang anak niyang babae ay naging biktima ng paninira at maling paglalarawan at kung ano-ano pa. Ano ang sagot mo doon? Oo, sa uli sinabi rin niya na kung handa kayo, sana mag-donate kayo sa aming GoFundMe. Tama. Parang humihingi lang sila ng pera. Nagdradrama lang sila na nasaktan daw at may kung ano-anong kwento. Susubudaning namin kayong kumbinsihin na magbayad para matulungan kaming pundohan ito dahil tambak na kami sa abogado at legal na bayarin na hindi na namin kaya. Pag di na namin kaya sumabay, mawawala na kami ng kapangyarihan. Kaya di ko alam kung siya talaga ang sumulat nun. Baka gawa lang yun ni Laura o ng nanay niya. Nakakaya talaga na gumagawa sila ng kwento ng kaawa-awa. Nakakatawa pa, kasi ilang daang dolyar lang ang naipon ng GoFundMe nila. Nung una, 6 na numero pa yata ang naipon, nakakalungkot kasi parang niloloko ng pamilyang to ang mga tao at ginagamit lang ang pera sa legal na gastusin. Kahit sinasabi nilang para sa gamutan niya. Oo, pero yung perang panggamot niya, yun din sana ang gagamitin nyo sa legal na bayarin. Kaya kahit paano mo paihalo ang pera, hindi mo talaga deserve to at napupunta lang din sa mga gastos niya. Nakita ko yun at naisip ko, tingnan mo, $300 lang ang nakuha nila sa huling GoFundMe. Mas natuwa pa ako kasi wala nang naniniwala sa inyo mga tol. Parang nasa dulo ka na talaga. Nag-iipon ka na lang ng barya at wala nang kapangyarihan. Alam ko, Clayton, na marami kang supporters. Pero karamihan ba ng mga sumusuporta sa'yo ay mga lalaki na lumalapit at nagsasabing, alam ko kung ano ang pakiramdam ng nasa kalagayan mo? O marami ring mga babae ang sumusuporta sa'yo? Ibig kong sabihin, sino ba talaga ang sumusuporta sa'yo? Oo, sa tingin ko, siguro 97% ng sumusuporta sa akin ay babae. Ooh. Ibig kong sabihin, sa Instagram ko, nakikita ko ang demographics, nakikita ko ang breakdown. 73% ng audience ko ay mga babae, at 7% ay mga lalaki. Malamang ganoon din ang porsyento. Dahil sa social media niya, ako siniraan. Nagdesisyon ang followers ko na magsama, suportahan ako, at sumubaybay at maghahangad ng ustisya. Sa tingin ko, mahalagang bigyang diin na ang kilusang ito ay pinangungunahan ng mga kababaihan. Lubos akong nagpapasalamat sa kanila. Nililinaw ko lang na kahit babae ang gumawa, wala akong galit sa lahat ng kababaihan. Kailangan kong linawin yon kasi may nagsasabing men's rights activist ako, galit ako sa babae, at gusto ko ng reverse Me Too. Pero hindi totoo yun. Okay, hindi ko gusto ang men's rights activist at hindi ko sila sinusuportahan. Sinusuportahan ko ang pagkakapantay-pantay at gusto ko lang na paniwalaan ng mga lalaki kapag sila ay biktima. Gusto ko na maghintay ang mga tao hanggang lumabas ang lahat ng katotohanan bago manghusga. Hindi dapat tagadusgahan ng tao hanggat di pa napapatunayan ang kasalanan. Ganoon ang nangyari sa akin nung lumabas ito. Lahat ng tao, parang ako ang masama at may kasalanan dahil sa ginawa ko noon sa The Bachelor. Kaya gusto ko lang na maghintay muna ang mga tao at parang, sige, maghintay tayo hanggang lumabas lahat ng katotohanan bago tayo magdesisyon na humusga. Pero hindi rin dapat na paniwalaan agad lahat ng babae. Hindi rin dapat paniwalaan agad lahat ng lalaki. Dapat nating paniwalaan ang totoo at maghintay ng may pasensya para lumabas ang detalye. Binibigyang diin ko na kung wala ang suporta ng mga babae, hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon sa kasong ito. Alam ko yon, kaya sobrang pasasalamat ko. Gusto ko lang ipaalam na hindi ito planadong kilusan. Diyos ko, hindi ko kayang isipin ang mundo na walang babae. Nakakatakot yon at minsan,
nagdudulot ito ng alanganin sa akin. Mga dating show sa TV at itong sitwasyon na to, parang alam mo yon, nagbibiro lang ako pero baka sobra lang talagang pagmamahal ko sa mga babae. Pero ako tingnan mo, ang mga babae, napakaganda nila. Sobrang nagpapasalamat ako sa kung anong meron ako at sa suporta. Kung lalaki lang lahat, siguradong walang movement. Baka baon na ako sa utang at talo pa. Iba talaga ang magiging resulta. Sa tingin ko, mas dumami pa ang babaeng sumusuporta sa'yo dahil doon. Hindi, tinutukso lang kita. Kailangan mong maging magaan ng loob sa ilang bagay. Alam mo yon, ibig kong sabihin, seryosong usapan ito. Pero oo nga, Kailangan ko ring, alam mo yon, sinubukan kong maghanap ng mga sandali kung saan pwede akong tumawa at numiti at isipin na magiging ayos din ang lahat. At ganun nga ang nangyari. Parang nasa magandang kalagayan talaga ako ngayon sa isip ko. At mas lalo akong napapasaya dahil nakikita ko na ngayon ang mga dating biktima na nakakamit nila. Alam mo yon, ang araw nila sa korte at nakikita na sa wakas ay nakakamit nila ang hustisya. Ang saya, sobrang ganda ng pakiramdam. tama. Kasi kung hindi ka tatawa, iiyak ka na lang daw. Kaya Clayton, salamat sa pakikipag-usap. Ang saya ng usapan natin. Patuloy naming babantayan ang kwentong ito. Maraming salamat. Maraming salamat talaga sa oras mo. Nagpost si Clayton Eckert sa Instagram at nagkampanya para ipatanggal ang TED Talk ni Laura Owens tungkol sa pagiging biktima niya ng abuso ng isang lalaki. Malakas ang boses ng lalaking nasa likod mo na tumulong sa bagahe mo. Nakikipag-usap siya sa babaeng umiiyak ng tuloy-tuloy. Paulit-ulit siyang ininsulto at minamaliit at lalo pang tumaas ang masasakit na salita habang umiiyak siya. Halos hindi siya makapagsalita para makasagot sa kanya dahil sa kanyang pag-iyak. Ako si Laura Owens. Tulad ng naririnig ninyo, hindi ako bida sa kwento. Ako ang babaeng umiiyak sa upuang 22H. Hindi yon tungkol kay Clayton, kundi sa ibang lalaking kadate ni Laura na nagsasabing hindi totoo ang kwento niya. Bumalik kamakailan si Laura Owens sa korte para sa settlement conference at inalok ng plea agreement. Pag-uusapan natin at maaari kang magtanong tungkol sa plea agreement na inaalok sa iyo sa kasong ito, pati na rin ang mga opsyon na meron ka at ang posibleng saklaw ng mga parusa. Susubukan kong talakayin lahat ng iyon sa iyo. At may mga tanong ka ba para sa akin bago tayo magsimula? Wala naman sa ngayon. Salamat. Ngunit wala sa mood si Laura Owens na makipag-areglo. Hiniling ng bagong abogado niya ang dagdag oras para suriin ang ebidensya na tinawag ni Clayton Eckert na taktika ng pagpapaliban. Ang mahalagang punto ko ay hindi dapat payagan ang extension ng plea deal dahil lang sa dati na siya may papaliban. Nagawa na niya ito. Panghanim mo kang 7 abogado na siguro siya ngayon. Tuloy-tuloy lang ito. Sa pagkakaintindi ko, ilang buwan pa lang siyang nasa kaso. Parang huling minutong pagsubok ito para sabihin hindi ko ma-access ang mga materyales. Para sa akin, kung hindi mo ma-access ang materyales, dapat ginawa mo na agad nung unang araw. At araw-araw kang dapat nagpa-follow up para makuha ang ebidensya. Pabor ako sa due process pero para sa akin parang ito ay papapalawig lang ng taktika niya na ginagawa naman niya para pahabain pa ito. 3 taon na ang lumipas, pagod na ako. Alam ko lahat tayo ay pagod na. At napakaraming ebidensya, kitang-kita. Inamin niya sa korte ang medical fraud. Inamin niya ang ilang kasinungalingan. Malinaw ang kaso, siya ay may sala. Walang dahilan para patagalin pa at sabihing may mababago pa ang terabytes na impormasyon. Pero para sa akin, sapat na ang kaunting common sense kahit hindi ko alam ang sagot. Kailan ka pumasok sa kaso? Kailan mo unang nakuha ang ipinadalang material? Gaano mo ba talaga sinubukang ma-access ang material na ito? Sa tingin ko, dapat araw-araw itong sinusubukan ng abogado. Hindi yung sa huli na lang magsasabi na kulang ang oras. Para sa akin, parang nagpapaliban lang. Si Owens ay babalik sa korte sa huling bahagi ng Hulyo. Dito nagtatapos ang episode ng Law and Crime. Ako si Anjanette Levy. Salamat sa pagsama. Hanggang sa muli.